Kaya kung hindi ka member ng church, kung hindi ka part ng church, ay hindi ka kasama. Okay? Natin yung nababa natin. Kung hindi ka part ng church, hindi ka kasama rito. At hindi po, si brother po na nagsalita nito, po, binabasa ko lang. Ang nagsasalita po rito, mismo ang ating Panginoon Kristo, at ipinasusulat lang po niya kay John. Tingnan po ninyo, para makita niyo po. Sabi po doon sa chapter 1, verse 1 muna, ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ni Hesus Kristo. Kaninong Apokalipsis to? Kay Hesus Kristo. Ano ibig sabihin ng Apokalipsis? Pagpapahayag. Sino nagpapahayag? Si Kristo. Kaya natin yan, revelasyon. Sino nagre-reveal? Si Kristo. Kaya kalagay dyan, ang Apokalipsis ni Kristo, ang pagpapahayag ni Kristo, na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin, para kanina lang, sa Kanyang mga alipin, sa Kanyang mga servant. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyari madali at Kanyang ipinadala at ipinarap sa pamagitan ng Kanyang mga anghel sa Kanyang alipin na si Juan. So kung may sumulat nito, ang sumulat nito si Juan. Pero ang sumulat na si Juan, hindi kanya itong pahayag. Ito ay pinadala sa kanya ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang anghel. So, ang Apokalipsis po ay ang author po nito ay ang ating Panginoon Kristo. Ang iskriba niya, yung tagasulat, ang iskriba niya ay si Juan. Magkasama sa korte, ang stenographer. Habang nagsasalita kami, nagsusulat, di ba? Habang nagsasalita ang ating Panginoon Kristo, nagsusulat po si Juan. Kaya ito kung mababasa natin sa Apocalypse chapter 2, si Juan po ang nagsulat nito, pero ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoon Hesus Kristo. At ang pinatutungkulan ng ating Panginoon Kristo ay ang kanyang iglesia. Kung si Jesus ang nagsasalita at pinatutungkol niya ito sa kanyang iglesia, ipatutungkol ba niya ito sa iglesia ng iba? Akala natin yan? Natural, kung itong sinasabi niya ay sa iglesia, hindi ito sa iglesia ng iba, kundi sa iglesia niya. Naawa niyo po? Tama po ba? Naintindihan niyo? Yung salitang church diyan, yan ay Church of Christ. Kasi nga, ang nagsasalita dyan, ang nagpapatungkol si Christ. Di ba? Hindi yan any other church. Nakuha natin yan. Sa panahon ngayon, daming church pumunta lang kayo sa Security and Exchange Commission nasa 500,000 ang mga nakaregistered na church. Naku, kasari-sari. Meron pang church in the wilderness. Ano kaya sa Alice? Church in Bethel. Well, gano'n, Holy Grace Church. Victory. May victory kayo. Nasa mga mall, make disciples daw. Kaninong disciples kaya? Iba't iba, Baptist Church, Lutheran Church, di ba? Ang pinatutungkulan ng ating Panginoon Kristo rito, siya nagsasalita at ang pinatutungkulan niya ay ang kanyang iglesia. Natural, ang iglesia ito ay yung kanya. Nakala natin yan? Kung kanya yon, Christ Church yun, Church of Christ. Diba? So, hindi na natin kailangan pa yan. So, ang pinatutungkulan niya sa kanyang iglesia. At yun lamang, kanyang iglesia, ang sinasabihan dito, specific. Hindi po ito generic It was specifically said or told to his own church. Okay? Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung ano man yung mga iglesia yan, yung kanyang iglesia. Kaya kung sinabing mga, iba't ibang localities. And
May church sa Pasay, may church sa Cavite, may church sa Cainta, may church sa Iloilo, Davao, diba? May church sa Galatia, may church sa Ephesus, diba? So, mapapansin nyo, laging church lang nilalagay, church in Ephesus, Church of Christ in Ephesus. So, tuloy natin, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Understood na yan, yung church, kanyang iglesia, Church of Christ. Ang magtagumpay. Okay. Sabi ron, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Paano ka makakain ng punong kahoy ng buhay? Kung wala ka sa paraiso. Di ba? So, sino yung dadalhin sa paraiso? Yung magtatagumpay na kanyang mga tinawag. Iglesia. Yung iglesia ng Panginoon, kung sila ay magtatagumpay sa kanilang pananampalataya, hindi sila bibitiw, hindi sila uurong, sila ay magkakamit ng tulad rin ng nakamit ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, at ni Moses. Doon tayo sama-sama sa sangkalangitan. Pero kinakailangan tayo po ay magtagumpay. Okay? Pero saan tayo magsasama-sama? O kaya ka, di ba? Ito pong Hebrews chapter 11, kasunod lang ng chapter 10. Di ba? Kaya para tayo magsama-sama, para tayo ma-encourage, na hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya, yun nga yung tagubilin. At yung tagubilin na naandito sa Hebrews chapter 10, ang sabi po ng banal na kasulatan ay